Okay, okay. Balik na naman tayo dito sa usaping mga bitter na mga dilawan. Parang sinisiraan na nila ngayon itong early na anunsyo ni BP Sara na tatakbo sa 2028. Kasi ang pautot ngayon ng mga dilawan ay kaya raw si VP Sara ay tatakbo sa 2028 kasi magre-revenge raw itong si VP Sara. Wow! Ay, nako sa inyo. Kung wala kayong magawa sa buhay, huwag kayong gawa-gawa ng istorya. Itong mga political analyst ng mga dilawan, sobrang bitter. Hindi kayo analyst niyan, kundi bias kayo na pagka-analyst. Kasi hindi mo ba nakuha yung punto ni BP Sara kung pakikinggan mo ang kanyang press con na binasa nga niya kung ano ang reason bakit tatakbo siya. The number one reason bakit si BP Sara ay tatakbo kasi lustay na ang Pilipinas. Nalugmok na tayo sa utang. Sirang-sira na ang Pilipinas. Hindi napatuloy yung mga magandang ginawa ni former President Duterte. Puro pamumulitika itong ginagawa ng administrasyong ito. Hindi ba klaro sa inyo yun? Tapos sisiraan pa ninyo ngayon si BP Sara na tatakbo lang yan si BP Sara kasi magre-revenge yan. Utot ninyo. Kasi may hearing kasi na si Leni Robredo ayaw nang tumakbo para sa mga dilawan. Leni Robredo will be a kakamping. At alam mismo ni Leni Robredo na kung tatakbo siyang presidente, matatalo rin siya. So kung ako pa ni Leni Robredo, kung ako ni Leni Robredo, kung merong chance na makipagtandem siya kay BP Sara, iaangat pa ang pangalan niya. Kung si Leni Robredo magpresidente, tapos ang kanyang mga tandem si Hontiveros, another Inidoro. Tapos pagbibintangan niyo si BP Sara na magre-revenge si BP Sara kung siya ay mananalo sa 2028, that is a big bitterness of the dilawan. Mga bitter kayo Okay? Yan ang una nating itatalakay ngayon na siniraan nila itong si BP Sara. Ito si Professor Contreras, itong mataba na wala akong sa mga matataba Dinidescribe ko lang yung katawan niya. Yung mataba na si Professor Contreras, ako mataba rin ako dati. Na siya yung nagsabi na kasi yun talaga ang best description ni Professor Contreras Siya yung nagsabi na magre-revenge lang raw ang si VP Sara. Ipapaliwanag ko na itong si Professor Contreras mali-mali ang sinabi niya. Papaliwanag ko yan Ito yung balita. Pakinggan natin. Pero ako kasi ang aking pangamba, they're going to come back with a vengeance. Kita mo naman yung comment ng kanyang mga supporter sa ngayong nagdeklara pa nga lang siya ng kandidatura niya. Meron ng mga tema na naglalabasan na panahon natin ngayon, i-guarantee mo kami sa Sara, BP Sara, meron yung lagot kayo. Yung may mga ganong klase na ang unang mali mo, Contreras, bakit mo pinagbibintangan si BP Sara na may vengeance siya at magre-revenge siya? Yan ang mali mo. Ang pinagbabasihan mo, ang supporters ni VP Sara. Hindi ibig sabihin na kung sasabihin ng mga supporters ni BP Sara na lagot kayo sa 2028, amin na naman ito. Ikilala ko ang mga Duterte, Contreras. Hindi sila ganyan maglaro ng politika.
Hindi po ugali ng mga Duterte ang magre-revenge. Oh, tingnan nyo. Noong si Duterte, noong sobrang away nila ni Mar Rojas at that time, noong 2016 election, nung nanalo si former President Duterte, ano ang una niyang sinabi? It is time na magtulungan tayo. Tapos na ang eleksyon, tapos na ang bangayan, tapos na ang siraan, magtulungan tayo. Never nag-revenge si former President Duterte, nino man sa kanyang mga kalaban. In fact, papatunayan natin yan. Sino yung kalaban ni VP Sara dyan sa Davao? Sino yung mortal na kaaway nila dyan sa Davao? Ginawa pa nga niyang gabinete. Di ba? Sino yon? Di ba? Yung mga Nograles. Di ba? Trahidor yung mga Nograles. Kinuha silang gabinete. Nakipagkaibigan si Duterte na sila yung rival dyan sa Davao. Pero ginawa niyang gabinete. Kasi po, hindi marunong ang mga Duterte mag-revenge o yung sa Bisaya pa, magdumot. Hindi marunong silang magkimkim ng galit sa kapwa nila kaaway sa politika. Ngayon, ano ba ang mangyayari sa 2028 kapag si VP Sara ang maging presidente? Unang-una, galit si VP Sara sa mga corrupt na mga government officials. E di syempre, kung sino ang matatamaan, kung sino yung nagkukurap, madidihado ka. You will be in prison at ikukulong ka talaga. Kung yung mga kalaban ni former President, kung yung mga kalaban ni VP Sara ay mapatunayan na meron silang ninakaw na pera na galing sa masang Pilipino, edi makukulong sila. Hindi revenge ang tawag dyan, kundi accountability. Professor Contreras, wag mong siraan si VP Sara na sabihin mo magre-revenge. Hindi. Siguro magre-revenge si VP Sara para sa taong bayan. Hindi para sa sarili nilang personal na galit. Kasi sa pagkakilala ko sa mga Duterte, hindi po sila nagre-revenge. Siguro ako, bilang isang supporter ng mga Duterte at kilala ko ang ugali ng mga Duterte, syempre kapag ma-presidente itong si VP Sara, gagawa ito ng paraan para ang kanyang tatay maibalik dito sa Pilipinas. Yun siguro. Pero kung yung magre-revenge siya nila Hontiveros, sino pa yung bumabanat sa kanya nila Franz Castro, sino pa? Itong si Natinio, si Trillanes. Hindi yan magre-revenge si VP Sara unless kung ito si Trillanes, kung meron silang ginagawang masama that lumabag sila sa batas, dapat lang. Hindi revenge yan. Okay? So, wag mong pangunahan na magre-revenge. Siguro, kaming mga supporters ng mga Duterte, kami yung magre-revenge. Magre-revenge kami through bashing. Ibabash namin yung mga kapwa namin vlogger. Magre-revenge kami. Pero yung usaping si VP Sara, hindi ugali nila yan. Contreras. Wag kang ika nga sabi nila, do not put ayoko na mag-English. Ano yun? Do not put words into my mouth. Diba? Ay, nako. Diba, pinangunahan mo si VP Sara, edi syempre kami, i-defend namin yan kasi hindi ugali yan ni VP Sara eh. Okay? Patuloy. Ang nakakabahala dito is that it's going to be really more intense than that. Nababahala ka. Kasi ikaw, dilawan ka. Kapag mananalo si VP Sara sa 2028, isa ka
sa ibabash namin. Kami mga kapwa vlogger. Pero hindi naman kami, Contreras, hindi naman kami mambabash sa inyo na below the belt. Ibabash ka lang namin na natalo ka na, mali yung mga analysis mo, ganun lang naman eh. Sasabihin nyo pag hindi mananalo si BP Sara, ngayon takot na kayo. Ha? Yan nga ang sinasabi ko sa inyo eh. Nagpanic kayo, na high blood kayo nung declare si BP Sara na tatakbo siya sa 2028, na high blood kaagad kayo. How much more kung mananalo siya sa 2028? I-stroke kayong lahat. Oh, di-stroke kayo. Na high blood kayo, nagdeklara pa nga, hindi pa nga yan nakatakbo. Parang uminit na kayo. Kung manalo yan, pa-admit na kayo sa ospital. Going to be an administration governed by revenge. And Governed by revenge raw. Halata ka. Ikaw, political analyst, dapat sana gitna ka lang. Bakit mo pinangunahan si BP Sara? Ayoko nga mang English, Contreras. Do not put words into the mouth of BP Sara. getting some score. So that is what worries me a lot. Oh, that's the one na you are worrying. Ha? Na nagwo-worry ka. Do not worry. Be happy. Alam mo, nagwo-worry siya kasi ayaw mo si BP Sara eh. Yan ang totoo. Huwag na tayong magbulahan. Worry ka pa. Administration governed by revenge. Prof, si Chicky Verhelto. Kanina, Prof, no, nung bumitaw po yung signal nyo, ay minention ko kay Jovi tsaka kay Mase, yung na-notice ko na sinabi nyo po kanina na kung magsanib puwersa o kung magsusuportahan o kung merong endorsement. Kung magsanib puwersa, I think itong si Contreras, isa rin ito na gusto makipagsanib sa yung dilawan sa mga bangag. Di anong tawag ko sa iyo? Professor Kain Tae. Professor Kain Tae. Na mangyayari between PBBM kay Lenny Robredo, sabi nyo po kailangan pong mag-expand. Pero sa ngayon po, sabi nyo kahit mag-expand po, parang mahirap pa rin, tama po ba ang pag-intindi ko? Mahirap pa rin talunin si VP Sara Duterte kung sakaling, ayun, eleksyon na nga po. Mahirap talagang talunin si VP Sara. Yun ang totoo. Well, hindi naman necessarily mahirap. It's going to be a close Anong race. hindi mahirap? Ha? Nagpanik na nga kayo eh. But there is a better chance kasi ganito po yun. Kung titingnan natin sa mathematics, May pa-mathematics ka pang nalalaman, ha? Tingnan natin. Kasi naalala ko itong si Contreras dati, 2022 election. Sabi niya, mananalo si Lenny Robredo. Tatalunin si BBM. May isa bang... naalala ko pa itong ini-interview itong... nagtataka nga ako dito sa News 5, bakit ini-interview niyo pa itong si Contreras? Na lahat naman ng prediction nito, hindi naman nagkatotoo. Tapos, ngayon, sasabihin mo naman, may pagkakataon pang matalo si BP Sara. Pikat mo. Wala na. 2028 is for mga Duterte na. Ang Duterte ang talagang merong solid base na 35%. Pero si Lenny naman, meron din siyang base pero hindi ganun kalaki. Pag isama mo doon yung base ni President Marcos, tapos ang labanan maaaring maging kapantay o baka masigitan ng kaunti yung base ni Sara. At ang magiging battleground diyan yung independent voter. Ang independent voters kasi dapat nating isipin, yan yung mga uncommitted. This is where machinery and this is where the issues will come to play. And in terms of machinery, can you just imagine the magnitude of a machinery where you combine the yellow pink machinery with the loyalist machinery? Do you think mananalo? Yan talaga yan kasi, yan ang prinsipyo ninyo eh. Kahit alam nyo, nagbanggaan na yung mga prinsipyo ninyo, willing pa rin kayong makipagtandem. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, Contreras. Yak! Ew! Ew!
Mahilig pa naman yung anak ko magsabi ng, ew, mami, ew. Yak! Para lang manalo kayo, willing kayong kainin nyo ang suka ninyo. Sinabi nyo pa noon, BBM, never again to Marcos, magnanakaw. Ngayon, anong nangyari? Pwede. Unity na kami. So meaning, magnanakaw na rin kayo. Yak! Pwah! It's going to be formidable. Geographically, it's also going to be formidable. And so that is something that needs to be taken into account. But at the same time, the middle ground will also be the one where ang issue will come in issues of corruption, issues of flood, issues of competence. Pag issue naman doon, mukhang lamang sila kasi wala ka namang masyadong maipipinta kay Lenin na korupsyon. Samantalang kay Sara, ang bigat ng bagahe niya dyan sa issue na yan. May pruweba ka ba? May ebidensya ka ba? Punta ka doon sa COA Contreras, ang tanga mong pagka-political analyst. Ngayon, pwede mo namang ipinta kay Lenin na lang yung mga aligasyon na tayo. Wag mo, ibig sabihin, makaleni ka lang. Yun ang totoo. What if tatanggapin ni Leni yung tandem ni BP Sara at ni Leni Robredo? Di iyak ka ngayon. Competent, hindi niya kaya, but that could also be thrown to Sara. So, lamang si Leni pagdating sa mathematical possibility at pati na rin doon sa issue ng ang battleground sa independent voters, she will be having an edge because she has lesser baggage pagdating sa issue ng katiwalian. Ano po ang tingin po ninyo? Kasi syempre, we're talking about mga voters ngayon, no? Sabi nyo nga, merong mga independent voters. Sa 2028 po, kasi syempre, dadami na lalo, hindi lang yung sa millennials. Millennials have been voting, no? Pero yung mga Gen Z din and maybe some of Gen Alpha. So, mag-iiba na po yung landscape ng voters. By that time po, ano po ang mas mabigat o magte-take play, no? Performance record ba o personality politics pa rin po? I think what I see is that it's going to be a hybrid, a combination of personality, but also in terms of performance, but not performance in terms of accomplishment. Alam mo, Contreras, no? Huwag nyo nang isapagpilitan na kalabanin ni Leni Robredo si VP Sara. Huwag nyo nang ipilit, sir. Yun ang masasabi ko. Huwag nyo nang ipilit. Kasi po, alam ko, maraming supporter si Leni, pero hindi yan kaya sa mga DDS. Kung ipagpilitan mo na kalabanin ninyo si VP Sara, kahit pa magtandem sila ni Bangag, hindi pa rin yan mananalo. Huwag mong nang ipilit, matatalo sila sa 2028. But in terms of performance, vis-a-vis the heightened focus of people on corruption and good governance. Alalahanin po natin na... Ito rin News 5 Bakit nyo in-interview pa yan? Wala na yung credibility si Contreras? Wala na. Noong 2022, lahat ng mga sinabi niya, palpak. Lahat ng mga sinabi niya, hindi nagkatotoo. Di ba? Bakit nyo? Anong nangyari regarding sa flood control, yung issue ng confidential fund ni Sara Duterte, meron po tayong impeachment complaint laban kay Sara Duterte ngayon. 4 na yan, nadagdagan pa. So, kaya siguro din nag-move si Sara Duterte na mag-file mag-deklara ng candidacy niya, hoping na mapipreempt niya yung merong matatakot na mga congressman. Meron siyang matatakot na pwedeng lumipat sa kanya. Dapat lang silang matakot kasi kurakot sila. Kasi wag na tayo magbulahan. Pera-pera lang naman dyan sa House of Representatives eh. Pati pirma, pinipirahan nila. Di ba? So, walang sense yung argumento mo, sa totoo lang. Going for now, ang sabi ko nga, kung ang intensyon ni Sara Duterte para mapigilan yung impeachment process, kasi alam niyo, pag pinag-usapan na yan sa House Committee on Justice, lalabas na yung mga pilit niyang iwasan ng mga House investigation. Wala siyang magagawa kundi sagutin ng mga aligasyon na yan. Ano ngayon? What if hindi uubra yung impeachment na yan kasi walang pipirma? Kasi matatakot rin sila. Hindi ka ba nag-isip, sir?
Totoo, political analyst ito. Ay, naku. ng ebidensya. Ang sabi ng iba, gusto niyang takutin itong mga congressman, Sumakit yung pero bounce. alam mo, mahirap din yun kasi Sumakit yung bounce ko sa'yo, baka Contreras. lalo patuloy maging determinado ang mga congressman na impeach siya para mawala ng problema nila sa 2028. Ay, nako, Contreras. Ewan ko na lang kung maniniwala pa kayo dyan sa mataba na ano yan, na vlogger na, na analyst na yan. Di ba? Kasi po, malabo na magre-revenge si BP Sara at wag niyong pagbintangan si BP Sara na kaya siya tumakbo para maiwasan yung impeachment. Hindi. Ituloy niyo yung impeachment na yan. Ituloy niyo. Sasagutin yan. No, hindi naman problema ni BP Sara yan kung matutuloy ang impeachment na yan. Kasi halata naman na paninira yan at propaganda at handa naman si BP Sarang panagutin yan lahat. Wag kayo. Kasi sa totoo lang, etong mga administrasyong ito, matagal na silang dinisarm at parang sinira nila ang pundasyon ng mga kalaban nila. Why? Unang-una, sa paghuli, na hinayaan nilang mahuli si former President Duterte dyan sa ICC, isa yun. Kasi kung hindi nangyari yun at si Duterte ay still in the Philippines, wala na. Kasi ang taong bayan hindi na naniniwala sa administrasyon. Kasi si Duterte na yung pinakikinggan ng tao. 'Di ba? Kung maalala ninyo. Kaya nga sabi nila na sagabal itong si Duterte kaya pinahuli nila sa ICC. Kasi hindi nila matanggap ang mga katotohanan na sinabi ng mga revelasyon ni Duterte sa kabalastugan ng administrasyon. Pati yung paggamit ng pulburon, in-expose ni Duterte. Pati yung mga nakawan dyan sa House of Representatives, ang unang nag-expose niyan si former President Duterte. Kaya si Duterte, hinayaan nilang mahuli yan sa ICC. Ano ba ang magiging mangyari sa February 23 sa confirmation of charges ni former President Duterte? Okay, dapat nating malaman ito mga DDS kung ano ang magiging mangyari sa February 23. Ito yung balita, panoorin ninyo. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Halos isang taon matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You will just have to kill me. Tuloy na ang pre-trial process sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Kaugnay yan sa umano'y extrajudicial killings sa manugong war on drugs ng administrasyon ni Duterte. Ang order ko talaga sa kanila, pag makawag ng baril, patayin mo na para one less criminal. Young Rodrigo. Ang ibig sabihin ni Duterte doon ay wag niyong hayaan ang sarili ninyo na maunahan kayo sa mga kriminal. 'Di ba? Siyempre, kung manglaban, kalabanin nyo rin. Duterte. Matatandaang nakatakda sana ang pre-trial hearing noong September 23, 2025. Pero nagdesisyon ng pre-trial chamber na i-postpone ng pagdinig matapos igiit ng kampo ni Duterte na siya ay unfit na dumalo sa proceeding. Pero ibinasura ng chamber ang mosyong ito nitong January 26. Kasunod niyan ay in-schedule ang pagdinig ng confirmation of charges sa loob ng 4 na araw, simula sa Lunes, February 23, 5 p.m. hanggang 11 p.m. oras dito sa Pilipinas. Narito ang ilang impormasyong dapat niyong malaman tungkol sa magiging takbo at proseso ng pre-trial. Una, ang mangyayaring pagdinig sa confirmation of charges ay hindi magde-decide kung guilty ba o inosente si Duterte sa mga alegasyon na kinaharap niya. Sa halip ay tatalakayin dito kung ano ang saklaw ng kaso ni Duterte. Layunin nito na alamin kung may sapat na ebidensya upang mapatunayan na ginawa nga ni Duterte ang kasong isinampa sa kanya at kung dapat ba magpatuloy ang paglilitis. Diringgin ito ng pre-trial chamber 1 na binubuo ni Socorro Flores Lira, Rain Alapini Gansu at ang presiding judge na si Julia Motok na kung matatandaan natin ay nakatanggap ng pambabash mula sa mga supporter ni Duterte. Ang prosekusyon, defense counsel ni Duterte at ang legal representatives ng kaanak ng mga biktima ay magbibigay ng statements para ipresenta ang kanilang argumento kaugnay sa kaso.
Nasa 539 sa panig ng mga biktima ang magpa-participate sa pagdinig sa pamamagitan ng kanilang abogado na sina Gilbert Andres at Joel Butuyan. Mapapanood ang hearing via live stream sa social media pages ng News 5 at sa aming special coverage kasama sina Angela Lagunsad Castro at News 5 Vigilante Mac Ortiz. Hindi agad-agad na maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber sa isasagawang hearing. Mayroon silang hanggang 60 days para i-review ang mga argumento at ebidensya bago maglabas ng desisyon. 3 outcome lang ng desisyon ang posibleng ilabas ng chamber. Una, tuloy ang paglilitis o trial. Pangalawa, i-adjourn ng hearing para manghingi ng dagdag ebidensya sa prosekusyon at amyendahan ang mga kaso. Pangatlo, pwedeng ibasura ng hukom ang mga kaso at i-terminate ang proceeding. Tandaan na hindi ito nangangahulugang guilty o inosente si Duterte. Ano man ang desisyon, bukas ang prosekusyon at ang defense na maghain ng apela sa pamamagitan ng authorization ng pre-trial chamber. Ang tanong ngayon, matapos ang halos 1 taon, masisilayan na bang muli ng taong bayan ang dating Pangulo sa pagdinig na ito? Sa ngayon, mukhang malabo. Humiling kasi si Duterte sa pre-trial chamber 1 ng ICC na payagan siyang hindi dumalo sa pagdinig. Sa liham na ipinadala niya sa mga hukom, muli niyang iginiit na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC para dinggin at litisin ang kanyang kaso. Paglabag daw sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas ang persahan na pagdala sa kanya sa The Hague. Ang Binasa na natin ito yung letter ni Duterte na ayaw niyang dumalo sa confirmation of charges ngayong Lunes, February 23. administrasyon ni President Bongbong Marcos daw ang nasa likod sa anyay pagkidnap sa kanya. Iginit din ni Duterte na ang mga paratang na siya umano ang namuno sa libo-libong pagpatay sa kanyang termino ay isang kasinungalingan na ipinakalat umano ng Which is true. Sinungaling silang lahat dyan. kanyang mga kalaban sa politika. Binigyan din ni Duterte ng matanda, pagod at mahina na rin daw siya. Tanggap na rin daw niya na posibleng sa kulungan na siya bawian ng buhay. Imagine that one. Inamin na yan ni Duterte na hindi na ako mag-e-expect dito sa ICC na ito kung mag-guilty or not guilty ako. Handa na ako. Na-accept ko na. I'm willing to die in my prison cell. Yan ang sabi niya. Which is masakit yan para sa mga DDS supporters. Yan ang aming proud kami na ito yung aming presidente at ito yung aming sinuportahan. Willing to die for our country. Huli ay pinayagan din naman ng pre-trial chamber 1 ang hiling na ito ni Duterte. Ano't anuman, sa wakas ay gagalaw na ang kasong matagal nang ipinagsisigawan ng mga nawalan ng mahal So sa yan parang mga tanga. Headed by Father Flaviano na isa raw umaming dating addict. Yak! Ew! buhay dahil sa madugong drug war. So, yan po ang ano nila posibleng mga what to expect ngayong Lunes. Ako, sa totoo lang, hindi na ako mag-e-expect na ang mga confirmation of charges at kung ano man ang mga usapin dyan ay papabor kay former President Duterte. Hindi na ako mag-e-expect dyan Kasi ang ICC, halatang halata ng mga bias ng ICC. Kaya nga, nagtatanong tayo, totoo ba na itong administrasyong Marcos binabayaran ng ICC? Diyan pala pinadala, diyan raw ipinadala yung ibang mga maleta. Wow! So, di tayo maniniwala dyan. Ewan ko na lang. Kaya, sa tingin ko ang pag-asa na lang, kung hindi man talaga kahit it's very clear na wala silang ebidensya laban dito kay former President Duterte, wala silang yung mga sinabi nilang mga biktima na hindi nga umabot ng 1,000. Hindi sasabihin nila na ito crime against humanity. Na nahihirapan nga silang maghanap ng mga biktima. Wow! Di ba? Sa akin lang, ganyan sila kadesperado na wine-weaponize nila itong ICC para lamang sa usaping politika. Yan. Kasi hindi nila kaya lumaban ng patas. Hindi nila kaya lumaban ng patas sa mga Duterte. Kaya nga, itong mga loyalista at mga dilawan, nag-expect sila
na itong si Leni Robredo at si BBM ay mag-combine powers. Na, oo nga, nagkita sila kanina pero eto yung balita, malabo na mag-tandem sila. Kasi yung ibang mga kakamping crowd, di umano, nandidiri rin sa posibleng tandem. Kasi nga sila, merong ibang mga kakamping dyan na nahihiya na sila sa kapwa nila kakamping kasi willing na kumain ng suka. Ew! Ano ba ang mga nangyayari kanina sa pagkikita ni BBM at ni Leni Robredo? Ito po yung balita. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa lungsod ni Mayor Leni Robredo. Nagmedyas pa ng pink ang Pangulo bilang pagpupugay raw sa dati niyang kalaban sa politika. At live mula sa Naga City, may express report si Ian Suyu. Ian, ito na nga ba yung sinasabi nilang unipink? Nag-pink raw ng medyas itong si BBM para inaalay niya kay Leni Robredo. Kung psychologically bakit medyas? Bakit hindi na lang siya nagpolo ng pink para ipakita niya kay Leni Robredo na sumusuporta siya sa Naga City. Nag-pink na lang talaga siya. Bakit itinago mo pa sa ilalim? Bakit medyas? Alam mo ba anong ibig sabihin? Bakit medyas? Kasi yung medyas, pwede mong itago sa sa long pants mo, di ba? Pwedeng itago. Kasi si BBM, ikinahihiya niya ang kakamping. Psychological yan part yan sa bumabasa tayo ng body language. Bakit ka magmedyas? Kasi pwedeng itago mo, ikahihiya mo. Or, pwedeng magpa-effect lang ako sa Naga City, ipakita kong nag-pink ako, pero medyas, pwedeng itago. Why? Plastic siya Plastic si BBM. Yan ang totoo. Ang nangyari kanina, plastikan ang nangyari kanina. Para sa 2028 elections, Nikki, walang bahid politika. Yan nga yung nilinaw kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa Naga City. Yan ay sa kabila nga ng umuugong na posible umanong pagsasanib puwersa ng kampo. Pero walang politika involved. Mainly, ang pinag-usapan dyan, na aayusin raw ni BBM yung baha dyan. Tingnan lang natin kung maaayos yan. Ng administrasyon pati na rin ang kampo ni Naga City Mayor Leni Robredo para sa 2028 presidential elections. Mag-aalas 10 nga ng umaga kanina nang dumating si Pangulong Marcos sa Naga City. Isa pa yung kain puwet ni BBM, si DPWH Secretary si Dizon. Tubong siya at sinamahan ni Naga City Mayor Leni Robredo sa pag-iinspeksyon sa Jesse Robredo Coliseum na nagsisilbing evacuation center tuwing may bagyo sa kanilang lugar. Walang awkward moment sa pagitan ng dalawang opisyal na matatandaang naging magkatunggali noong 2022 presidential elections. Bakit Leni Robredo, yung sinalubong mo si BBM, sana sinabi mo, "Hi BBM, welcome to Naga City, pero hindi ko pa rin makakalimutan na sinungaling ka." Binisita rin nila ang Sagop Creek na parte ng Oplan kontra Baha na joint project ng national government pati na rin ng local government unit. Kasama din dito si DPWH Secretary Vince Dizon. Makailang beses na nag-usap sina PBBM at Mayor Leni habang iniinspeksyon ng creek. Ayon nga sa Pangulo, napili ang Naga City bilang pilot area ng Oplan kontra Baha dahil sa mataas na tsansa ng pagbaha rito dahil rin malapit ito sa Bicol River Basin. Noong kasagsagan nga ng Bagyong Christine noong 2024, nakapagtala ang Naga City ng 700 millimeters na ulan. Sa loob lamang yan ng 24 na oras. Katumbas niyan yung 2.5 buwan na ulan kaya't mas matindi ang naging pagbaha sa lungsod. Sa ngayon, nakapagsagawa na ng initial na clearing at desilting operation sa lugar, partikular na sa mga creek gaya ng Sagop. Hindi naman maiwasang matanong si Pangulong Marcos kung nililigawan ba niya ang kampo ni Robredo para sa 2028 presidential elections. Ang sagot lang ng Pangulo, serbisyo muna bago politika. Narito ang kanyang pahayag. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks.
my pink socks in Kasi- honor of Kasi tinago niya. Plastic kasi. Mayor Lenny. We're not going to discuss politics now. It's we are talking what we are here for is to try and find solutions to this very important Buti na lang, hindi kayo nag-usap. problem, very critical problem that we have not only here in Naga City. So, anong masasabi sa mga dilawan? Dismayado kayo. Nikki, isa-isa namang hiwalay na interview, sinabi ni Mayor Lenny na wala silang napag-usapan, may kinalaman nga sa eleksyon. Ang focus lang daw niya sa ngayon ay ang mga proyekto sa kanilang lungsod. Narito ang pahayag ni Mayor Lenny. Kasi ang pinunta naman dito ng Pangulo, ito. And bago pa pumutok yung mga usapin bago nung announcement ni VP Sara, nakaset na to. So siguro hindi maiiwasan na bigyan ng kulay politika, pero wala talaga. So ito kasi hindi po nag-usapan diyan kasi purely trabaho sila doon, di ba? Pakinggan natin ang buong pahayag ni Leni Robredo kasi importanteng pakinggan natin ang buong pahayag niya. I-analyze natin, okay? Baka mayroong konting i-analyze rin natin yung mukha ni Leni Robredo kung willing ba siya makipagtandem kay BBM. Ito pakinggan natin. Napakalaking bagay po yung pagbisita niya kasi yung pagbaha talaga yung Ibig sabihin niya dito si BBM na malaking bagay ang pagbisitang BBM. malaking problema namin. Nung October of 2020, lagi kami binabaha, pero yung October of 2024, yung pinaka-worst dito, itong Coliseum na nakikita nyo, ito yung biggest evacuation center natin. Kaya sira-sira siya kasi inabot siya ng tubig. So yung mga nag-evacuate dito, nag-akyatan sa taas. Pero pag nakikita nyo, yung mga upuan niya, hindi siya naka-fit as an evacuation center. So yung isang gagawin namin, i-retrofit namin siya para next time na gagamitin siya as an evacuation center, mas komportable na yung mga tao. Yun yung number 1. Yung number 2, yung pagpapadala dito under sa Oplan Kontrabaha program ng maraming equipment, sobrang laking tulong yun sa amin. Kasi in fact, yun yung matagal na namin inaasam. Kasi pag tiningnan nyo yung topography ng Naga, ang daming waterways na nagko-cross sa amin. Dahil sa waterways na yun, dinadaanan yun galing pa sa ibang lugar. Pag na-overwhelm na yun, baha na yung buong Naga. Nakakadagdag yung siltation, yung dumi. Pero Leni Robredo, may advice ako sa iyo Dahil bumisita si BBM dyan sa Naga, hindi ibig sabihin ay solve na yung problema ninyo sa baha. Huwag kang masyadong umasa kay BBM. Yun lang ang payo ko sa iyo, Leni Robredo. Huwag masyadong umasa kasi masasaktan ka lang. Kagaya ng sinaktan niya dati yung nabudol niya na 20 pesos per kilo na bigas. No? Yung basura, not just from Naga, pero galing pa sa labas na dala. So dito yun sa amin nasa stock. Kasi kami yung lowest part of the Bicol River Basin. So yung paglilinis, maiibsan talaga yung effects ng grabeng ulan. Kasi yung daloy ng tubig, hindi na constricted. With the equipment that was sent here, marami kaming mga creeks, saka mga riverbeds na nag-dry up na pwedeng buhayin ulit. Pwede maglagay kami ng mga detention and retention ponds para pag overwhelmed na yung aming drainages, nakakaimbak kami ng tubig. Ang laki ng effect nito sa daily lives ng mga taga-Naga. Lalo na kasi kahit schools namin, marami ng mga classroom. Alam nyo, Leni Robredo, sa pagiging mayor mo sa Naga, yan ang training mo, ika nga. Maganda yan. Training mo yan. If you want to be the president, the future president of the Philippines, you have to train yourself there to be a mayor. Para pagdating doon sa magiging presidente ka soon or vice president o ano man, tapos ka na maging PC presidente ka na, no? At least alam mo na. 'Di ba? Training mo 'yan. So ako sa iyo, wag ka munang tumakbo sa 2028.
Yan ang payo ko sa iyo. Mag-training ka muna. Maganda yung, actually, no? Wala naman akong nakikitang negative sa Naga na ginawa ni Lenny, ha? So far, so good naman. Di ba? Mag-training ka ng mag-training, ha? Igawin mong exhibit ang Naga. Pagandahin mo ang Naga. Saan hindi na nagagamit dahil sa baha. So yung pinaka number one na mensahe namin, mensahe ng pasasalamat sa national government na nakasama kami sa pilot areas. Tama yan. Huwag kang magpasalamat kay BBM. Magpasalamat ka sa national government. Kasi instrumento lang po sila. Pangalawa, syempre yung sana, kasi nakita ko na hanggang July yung project. Sabi ko sana may iiwan na equipment. Kasi kahit linisin ang linisin ngayon, pag huminto na tayo sa July, ganun pa din yung effect. So sana mag-iwan ng equipment para year-round talaga yung pag-asikaso ng mga waterways namin. Malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain ito, ang laking impact nito sa pagbabaha dito sa amin. Along with your indulgence, with all due respect, meron po bang chance na magkausap kayo ng Pangulo? Ito na, meron bang chance? Si BBM at si Lene. Ito na yung tanong. Sa usaping politika? Tingin ko wala. Tingin ko zero chance. Zero chance, ha? Si Lenny na ang nagsabi, ha? Si Lenny Robredo na. Meron bang chance na magtandem kayong dalawa ni BBM? Anong sabi ni Lenny Robredo? Walang chance. Ang pinunta naman dito ng Pangulo, ito. And bago pa pumutok yung mga usapin ng... Kaya duda nga ako dito, ikaw Lenny, ha? Baka may kayo, palihim kayo ni VP Sara. Ang nagdududa talaga ako dyan sa Lenny Robredo, VP Sara tandem. Ako po'y natatakot dyan sa tandem na yan. Bago nung announcement ni VP Sara, nakaset na to. In fact, marami na kaming mga pre-work na ginawa for this day. Kung natatandaan ko, yung meeting namin na una, January 26 pa, even before the announcement. So, siguro hindi maiiwasan na bigyan ng kulay politika, pero wala talaga. Ito programa ng National Wala talaga. Klaro-klaro yun, ha? Wala talaga. In fact, hindi lang naman to sa Naga. Isa lang kami sa mga sites na nasa pilot areas. And ang alam ko, pinuntahan na ni Presidente yung ibang sites. Isa lang ito dun sa routine na ginagawa niya for yung mga sinasabi ni Lenny Robredo, tungkol yan sa mga technicalities po sa problema nila sa Naga sa baha. Okay? Ang main point ko dyan, sinabi ni Lenny na wala ng chance na merong BBM Lenny tandem. Okay. Klaro ba yun? Klaro? Mga dilawan? Iyak. Okay guys, libre kayong mag-comment, mag-react, no? Ano ang opinion nyo dito sa pasabog ni Lenny Robredo? I-comment nyo dyan sa comment section. Babasahin natin yan, okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaparticipate sa ating mga discussions. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, madilawan ka man, mapinklawan ka man, makakamping ka man, maduterte ka man na hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in the next video. Have a great day, have a great night. God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye!